makikita ho ninyo dito sa screen o itong video na ipe-play ko, ito po ay isang video na kung saan yung talent manager na si alias Ken nagsumiti na po ng supplemental affidavit kaugnay po sa pagpaplano na sabutahihin si Executive Secretary Recto at ang may pakana ng lahat para sirain si Executive Recto kasama si Lepeste at si Jing Paras. 'Di ba? Kung maalala ninyo, plano nilang i-set up, i-frame up, gawa ng chismis sa istorya itong politiko na o itong executive secretary si Recto. Ngayon po, si Lepeste mga kaiksena, inimbitahan niyan ng NBI pati si Jing Paras. Ano po, dahil kasi nga may bayad yung mga Pocahontas na babae para siraan at pababuyin at papangitin ang imahe ni ES Recto. O, syempre, ang leader, si Lepeste at saka si Jing Paras. So, ito po, papakita ko sa inyo ang video po mga kaiksena na kung saan, ayan na po ang ebidensya. Sabi ni Lani J, character assassination. Nandiyan pa ba si Elisac? Kanina pa unang-una yun eh. Shoutout kay Elisac Ayan na. Yan. Sila nga yan. The one and the only. So, bine-verify mga kaiksena, may larawan na pinapakita. So, tinuturo niya doon. Ito yun. So, kinukumpirma niya dyan na si Lepeste at si Jing Paras ang nasa likod ng lahat. At ayon nga sa ating nalaman din, nasa Hong Kong na daw itong putang na si Bonakid. Si Lepeste, Bonakid ba yun? Pigrolac. Oo. Tumakas na yung magnanay, takbong mandarambong. Ayun na, pinipirma na po mga kaiksena. Siyempre, hindi pwede makita yung pirma niya. Yan. Tuloy-tuloy po sa pagpirma. Promil ba yon? Kala ko Bonakid eh. Kasama mo ba yung abogado nung isinagawa mo ang dokumentong ito? Nais kong sabihin sa'yo na maaari kang makasuhan ng perjury kung ang mga nilalaman ng sinumpang salaysay na ito ay walang mapatunayang walang katotohanan. Naiintindihan mo ba ang paliwanag sa'yo? Yes po. Ang mga lagdag dito sa gilid ng 4 na pahina, kasali ang firma sa ibabaw ng iyong pangalan. Ito ba yung firma? Okay. Thank you. Itong supplemental affidavit na to will identify the 4 lawyers na na-confirm na yung identity na siyang kasama sa meeting. Kwento ng kliyente is that ito yung 4 na lawyers na tutulong na gumawa ng script ng affidavit na mag-i-interview sa babae. Biruin nyo, 4 na lawyers pala ang gagawa ng script. Matindi yan Tingnan, di nyo ba napapansin mga kaiksena? Sa mga nagdadaang araw, sunod-sunod na mga pagbagsak ng mga kampon ng kadiliman at ng kasamaan. Napansin nyo ba? Ngayon breaking news pa nga yung balita natin yung sa 4 na 18 kargador. Ex-Marine umano. Di ba? Breaking news yun, nag-recant. Ngayon, tingnan nyo naman, eto naman si Lepeste. Tapos yung impeachment ni Sara, palubog ng palubog yung mga nangyayari kay Sara. Di ba? Sila daw yung mag-i-encode ng mga statements. Unang meeting, 2 lawyer. Of course, kasama si Congressman Jing Paras. Nako. Then yung second meeting, I think July 26, kasama na yung 4 na abogado. Ano po sa mga pahay ko ni Dr. Melvin Matipan, sir, may pinapagod po siya ng mga mahalagang exchanges na conversation. Yes. At meron pang mga deleted po, di umano, mula po kay
Kong Jing Paras. Ano po ang plano po ng inyo pong kampo dito sa bagay na ito? Well, 100% naman yung aming willingness to cooperate. May option naman ng NBI to apply for forensic examination ng mobile phone, but we will gladly surrender yung phone and to the point na willing kami mag-execute ng waiver para ma-examine yung text messaging, call logs, as well as yung mga Viber messages. Kasi lately, nakita namin sa phone ng client, may mga dinidelete na mga conversation or Viber messages si Congressman Jing Paras. Laka! Konektado kasi to mga ka-eksena. Doon sa mga Marines din. O, konektado. Paano mo naman sabi direct? Watch and learn. Diba? Oh. So, mas lilinaw kung ma-retrieve yung mga original mga conversation nila for further examination ng NBI. Tama. Maraming salamat po. So ngayon, eto ang kasunod. Same party. May update po. Pinatawag kasi sila mga ka-eksena. Una nating na content yung babae na nagsiwalat, di ba? Siniwalat niya na nakakadiring plano nila Libiste at ni Jing Paras. So eto mga ka-eksena. So para mabigyan linaw at mapasinungalingan nila yung aligasyon laban sa kanila, no show ang putang ina si Promil Boy. Si Lipeste. At namataan na nga siya ng mga kababayan natin sa Hong Kong. Supervisor sa supposed appearance po ngayon. O kung gusto nyo, wag na. Diretsoy na natin. Dun sa Hong Kong na. Nakalabas na umano ng bansa si Batangas Representative Leandro Leviste. Akala ko ba atapang-atao tong putang inan to? Atakbo pala eh. Atakbo, alipad ibang bansa. Gustong makausap ng NBI si Leviste kaugnay sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. No-show si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa supina ng NBI National. Nagkakandaleche-leche na po mga kababayan ko, mga tirada ng mga DDS. Nakakarma na ang mga animal. Capital Region, kaugnay sa gubugulong na investigasyon sa umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Pero sa sulat na ipinadala ng kanyang kampo sa tanggapan, late po today, na-receive po natin yung letter from the lawyers of Congressman Leandro Leviste requesting for some pieces of documents na according to them na pwede nilang pag-aralan, asking for the nature of the case, nature of the investigation para rin ma-appraise sila for them to intelligently answer our interview. Pag-uusapan po ng team namin yan kung anong magiging sagot dyan. Pero in the meantime, hindi po natin pinagbigyan. tinanggihan din ng NBI ang kaparehong hiling ng kampo ni dating Negros Oriental Representative Jing Paras. Una na nilang hiniling ang ilang dokumentong may kaugnayan sa kaso, kabilang na ang sworn affidavit ng naarestong umano'y bugaw at ang iba pang mga ebidensya na hawak daw ng NBI. Dapat talaga hindi ibigay yan. Bakit kanyo? Kasi pagka ganun, pag-aaralan nilang depensahan, di ba? So makakagawa sila ng kwentong barbero na naman, magtatahi na naman sila. Kaya nga mas maganda pag may ganyang kinaharap kang reklamo o kaso, dapat on the spot puntahan mo, hindi na yung pahinga ako ng kopya. Hindi para ka lang timawa dyan. Di ba? Kagaguhan din itong mga pag pumayag kayo dyan. Mayroon po tayong batas dyan na talagang pagka ang isang dokumento ay subject po ng present investigation o current investigation, hindi po pwedeng i-share yan. Di ba? Tama yun eh. Ba't kayo hihingi ng ganon? Isa lang po ang ibig sabihin nun. Halimbawa, sinabi doon sa statement, ako po ay niyaya at pinasok ni dating Congressman Jing Paras sa room 304. Gagawin ngayon ng kampo. Hindi po totoo at wala po katotohanan dahil room 405 po nag-stay ang aking kliyente. Diba? Magagawa na nila ng palusot kung ano-ano kaya bawal yun. Para ka lang nag-exam niya, nang hingi ka ng tawag dito,
kodigo. Ganun. Parang si Sarah, may advanced question. Pag walang script, tanga. Ay, hindi pala. Pag walang script, bobo. Pag may script, lutang. Kasi mako-compromise yung investigation. Correct. Kasi mga persons or personalities involved, baka ma-compromise din. Correct. Bagaman hindi humiling ng resetting si Leviste, bibigyan pa rin daw ito ng pagkakataon na humarap sa mga investigador. Wala po tayong inaakusahan pa ng kung anong pagkakamali o krimen o ano. Just to invite them to explain their side. Due process, that's the principle of due process. Kagaya ng ibinigay nilang petsa kay Paras, pareho raw ipagpapaliban ang pagdalo ng dalawa na mula August 6 ay ginawa ng August 11. Nag-uusap. Hello. Hello. Kong Jing, paano gagawin natin? Pinapatawag na tayo. Tapos ngayon, yung yung talent manager, nagbigay na ng supplemental affidavit. Paano gagawin natin? Bakasyon ka muna. Basta, delay muna natin yan. Wala, di ba? Alam niyo yun, pinapapunta lang sila para magkaroon ng kalinawan. Pero ang galawan nila, galawang guilty. Itong 20 inan to, lalo na yung itong Jing Para, saksakan ng yabang yung hindot na yan eh. Sa totoo lang, pag nakikita nyo sila sa may programa nilang mukhang tanga sila ron. Ang yabang, kahit sa mga rally, akala mo may tira, wala naman tira. Diba? Kung gumaganyan, sir, di bagay. Mga tira nyo, tirang alin, tirang traidor. At kung hindi man sisipot sina Leviste, Ano daw? Direk amoy ba si Promil? Kung tinatanong mo ko, kung naaamoy ko na bakla si Leviste, bakla yan. Hindi pa ba obvious sa inyo yung galaw niyan? Kahit hindi nyo naamoyin yan si Leviste, bading yan. Diyos ko. Saan nakakita ng titira ng bola ng basketball, isushoot? Pati pagsalo pa. Di mo maintindihan kung first time lang nakahawak ng bola. O kayo, tatanungin ko kayo, sige. Based sa akin wag nyo nang pakinggan yung sinabi ko. Pag nakikita nyo si Leviste, ano tingin nyo sa kanya? Straight na lalaki o bading? O comment nyo. Kasi kung tatanungin nyo talaga, direkta, kahit magkaharap kami, sabihin ko sa kanya, bading ka te, iladlad mo yan. Mas makakahinga ka ng maluwag. At least makakapag-blast on ka. Di ba? Pwede ka na ring magtag ito. Pwede ka nang magkaroon ng lip tint. Gusto mo bigyan kita, bili ka sa akin. Try natin. Iste at Paras, magpapatuloy pa rin daw ang investigasyon. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Malinaw tayo mga kaiksena. Warm up lang natin yan. So, yan po ang isa sa mga update natin sa mga kaganapan ngayon. Okay? Punta naman tayo dito sa susunod. Saan yan, Direk? Gusto nyo si Sarah kagad? Try na natin eh. Gusto nyo ba? Sabihin nyo lang. Mag-like na muna kayo. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Ano gusto nyo? Kay Sarah muna o yung mga kargador? Dali. Ano bang gusto nyo? Ay, hindi. Mamaya na pala. Mamaya na si Sarah at yung kargador. Pumunta muna tayo kay Pacquiao. Direct, how can you tell pag bading sila? Kasi minsan, hindi mo nahahalata eh. Alam mo, may mga ganong klaseng tao talaga. Pagka halimbawa kagaya ko, tawag dito, iba nga sa inyo, hindi ko na sabihin pero ako kasi, bata pa lang ako, na totaling batang-bata, marami na akong kaibigan, kalugar. Siguro sabihin na natin elementary, high school, hanggang mag-college ako. Tapos plus mga tropa ko pa sa eskwelahan, maraming Becky at saka tomboy. So,
syempre nakikita ko sa environment ko kung paano yung galawan nila at yung ano nila, style nila, madali kong manotice. Kaya pag sinasabing naamoy mo ba, Direk, madali lang eh. Yung kanyang bukod sa demeanor, yung pagiging malambot at yung may mga pitik-pitik at may mga konting pairap-irap at yung nagpipretend. Yun ang mas madaling makita at maamoy pag nagpipretend palalo. Oo, di ba, Neng Flavier? So, dito muna tayo mga ka-eksena. Diyos ko. Ay, nako. Maraming salamat, Sheila Acacio. Diyos ko, na-miss ko yan. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Ano ba? Na-miss ko kasi na hindi naman yung nagpapakabot ni Sheila Acacio eh. Kasi, di ba? Tingnan nyo, madaling araw pa ako nag-live. O, pagka-araw naman, tulog yata yan. Di ba? Dahil daw yan sa manok, Direk. Ano dahil sa manok? O, eto na mga ka-eksena. Anong berding-berde ka dyan? Berding dugo. Eto na. Asa na ba yun? Eto to ha? Asa na yun? Wait lang. Ito ba yun? Yan. Ready na kayo? Pumunta muna tayo kay Pacquiao. hindi kayo sinasabihan ko ha. Si Kibuloy o si Pastor Kibuloy. The original manyakol. So, magbalik tanaw muna tayo mga ka-eksena kay Pacquiao, okay? So, puntahan natin dito mga ka-eksena. Itong video na to ay matagal na to, pero bibigyan natin ng refreshment sa inyong mga kaisipan. Okay? Ready na kayo mga ka-eksena? So, Pastor Kibuloy mga ka-eksena ay hinihiling na po na ma-extradite ng Amerika. At sigurado po, nagkakandaleche-leche na ngayon ang kanyang kulto kung paanong gagawin nila dahil may posibilidad talaga na madala si Kibuloy sa Amerika at doon siya magbuno ng kanyang mga ginawang katarantaduhan. Di ba, Bini Rod? Eto muna, ano muna tayo? Wait lang, Ito. Game. Yan. So, ulitin ko mga ka-eksena. Ito po ay para ma-refresh lang inyong mga utak dahil sa paghiling ng Amerika na ma-extradite si Kibuloy. Okay? Ito, tira. Ibinunyag ni Pastor Apollo Kibuloy ang umano'y balak ng Amerika na ipadukot at ipaligpit siya matapos ipagkanuno umano siya ng Administrasyong Marcos. Ito yung time na tamang hinala si Pacquiao. Naalala niyo may drone daw na lumilipad sa ano yun? Sa kanyang hardin. Mga tamang hinala yung mga kulto ni Kibuloy. At tamang hinala din si Kibuloy na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang may utos na hulihin siya ng Amerika. Diba? Sabi pa dito, bakit ako makikipagdebate sa inyo? Ha? Ako, I am the way. I am the way. Tatay ninyo si Kibuloy. Tatay ninyo siya Nagpapatigil ng lindol ng bagyo. Kaya, kayong mga K.O.J.C., mga mukha kayong tae. Sige na nga, ito na nga, tuloy na natin. Basta nire-refresh ko lang kayo bago tayo pumunta sa mismong update. Pero si Senator Riza Ontiveros hindi naniniwala at tinawag lang na pa-victim ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Di ba meron pa yan? Yung maraming babae, di ba? Single ako, kaya pinag-aagawan nila ako. At kapag ako'y hihindi, hinaalala niyo yun? Nakalimutan ko na nga Ano nga ba kasunod doon? At kapag ako'y hihindi, ano nga susunod no? Nakalimutan ko na. Praise the Father. Gituloy natin. Hanggang maaga pa,
Bongbong Marcos, Lisa Marcos. Pag napapakinggan ko to, matatawa. Pag napapakinggan na lang siya, di ba? Matatawa ka na lang sa mga kasinungalingan nitong putang inang pastor na to. Eh. Ano? At kapag ako'y hindi, kalimutan ko na eh. Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo. Wow, galit na galit ah. Asa siya ngayon, Direk? Andun sa kulungan. Sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Parang wala na nga yung tinig mo eh. Ang naririnig na lang namin, hininga mo. Bakit, Direk? Meron daw ano, sakit sa baga. Gigil na gigil ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy habang binabanata ng Administrasyong Marcos dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Sa nilabas niyang audio recording ngayong araw, hindi na nagpakita ng mukha si Kibuloy para raw sa kaligtasan niya dahil tinitiktikan daw siya ng FBI at CIA. Tamang inala talaga. Sira ulo! Base raw kasi sa kanyang mga source, nakikipagsabwata na sa US government sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez para ipadukot o kaya ipapatay siya dahil sa mga kasong nakasampa sa kanya sa Amerika. Ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, rendition ng kanilang gagawin. Ang rendition, anumang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. Ayon pa kay Kibuloy, may impormasyon daw siya na may 2 milyong dolyar o mahigit 100 million pesos na patong sa ulo niya. Pero walang nakalagay na reward money sa wanted poster niya sa FBI. Nakita nyo kung gaano kasinungaling si Kibuloy? Di ba? Oh. Tumitira nga ng minor de edad eh. Ano ba kayo? Di ba? Tigil-tigilan mo kami, Kibuloy. Parehas na parehas talaga kayo ng idol. Parehas na kayo ng vlogger mo, Direk. Yung tumitira ng 13 anyos na vlogger ng mga DDS, kadiri, ano? Boom! No, hindi. Maisingit ko lang. Yung vlogger na DDS, banatae. Yung mga bata ni Banat Bay, ano? Lahat may mga kapansanan eh. Yung isa manyak sa bata o basta yun na yun, baka maano tayo ni YouTube. Yung baluga na vlogger na, isipin mo, yung tanda niya na yun, tapos inasawa niya, wala pang yoga, parang ganito pa lang yata yung yoga nung bata. Tapos inano mo na, inanto nakakahiya ka, tapos meron ka pang pakikipaglaban sa bansa, ikaw nga, kinalaban mo mismo, minor de edad, minanyak mo, nako, kadiri, ano? Boom! Tapos, proud pa yung leader nilang bakla na si Banat Bay. Oo, kaysa daw, streetwise. Ina mo, streetwise, si JG, bobo yun. Streetwise, Diyos ko. Streetwise, mumukha mo. Diba? Kakaya, kakadiri, hindi man lang nila makondina na, uy, grabe ka, pinatulan mo, bata. Hindi, kunting panahon pa, mag-18 na to. Talaga mga ugali ng mga DD shit, may sapi sa ulo eh. Diba? Tuloy natin. Wala ring pahayag tungkol dito ang US Embassy, pero iginiit nila na higit 1 dekada na raw na uugnay si Kibuloy sa mga kaso ng pang-aabuso gaya ng rape. Grabe, no? Ako, papadala ko talaga yan doon. Kasi, biruin nyo, doon niya ginawa yung mga kahalaya niya, napakarami. At hindi lang, dekada nga ang sabi dito eh. Kakaloka. Sabi ni BMB Eduardo, Street Mart, si J. Bobo, yauts ayawan. Ano to? Ayun, talagang ito si Saisem nag-effort pa eh.
So, ito yung sinabi ni Kibuloy dati. Sinasabi ko nga ito, ginagaya ko eh. Single ako. Kaya pinag-aagawan nila ako. Pagkatapos na ako ay hihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Praise the Father. Determinado silang panagutin ang pastor sa kanyang mga krimen. Sinubukan din naming hinga ng komento si Pangulong Marcos sa mga alegasyon ni Kibuloy, pero hindi na siya nagpaunlak ng panayam kanina. Oo. Sa kabuuan, nasa 43 counts ng iba't ibang kaso ang kinakaharap ni Kibuloy sa Amerika. Putik na yan, oh. 3 nga lang eh, o isa lang malupit na eh. Ito si Kibuloy, 43. Talagang putang inang tanga ng mga naniwala dito kay Kibuloy, yung mga bobo. Diba? Kakaloka, no? Maid Moisel, maraming salamat po. Thank you so much. Yeah, baby! Yan, shoutout po sa inyo. Thank you for watching. Yan, oh. Na-indict na siya sa District Court sa California dahil sa mga kaso ng sex trafficking, fraud and coercion, conspiracy at cash smuggling. Kaya noong Nako. November 2021, nag-issue ng warrant of arrest ang korte at isinama siya sa most wanted list ng FBI. Nako. Depensa naman ng pastor, nakahanda siyang harapin ng mga reklamo pero ilang beses na urong ang pagdinig ng korte sa mga kaso niya. Hindi rin daw nagre-request ang US government sa gobyerno ng Pilipinas para ipa-extradite o i-turn over siya sa Amerika. Alam mo, kay Umali, kahit sabihin na natin naka-aircon siya sa Pilipinas, pero siguradong sigurado na mas matindi ang mga bubunuin niya doon. Mas malupit ang magiging hatol sa kanya ron. Oo. Dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Bukod sa mga kaso sa US, may nakabinbin na ring sabina sa Senado at Kamara si Kibuloy dahil hindi niya sinipot ang mga pagdinig kaugnay sa alegasyon ng mga pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ. Sinagot din ni Kibuloy ang akusasyon sa kanya ng panggagahasa sa mga babae. Yan. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos akala. Ina mo, manyak. Ano? Ha? Hindi ka nag-asawa at inaakusahan ka ngayon ng napakaraming babae. Totoo naman eh. Mag-aasawa ka pa ba sa tingin mo? Every night meron kang kalambutsingan, binebengbang. Ayon sa nasabing pagdinig at mga sinasabi ng mga testigo at laban sa'yo. 'Di ba? Yung intong manyak na to. Ikaw, mag-aasawa ka pa? Hindi mo na nga kailangan ng asawa kasi merong taga-masahe, may taga-bihis, may nag-aasikaso. Pipili na lang siya doon sa mga, ano yung tawag niya doon, sa mga babaeng ano niya? Pastoral, ayun. Gusto si Pastoral A, bukas si Pastoral D meron po si Pastoral D. Kahit na! Di ba? Huwag mo kaming niloloko kay Buloy, nakakulong ka na nga eh. Tapos, pinayaman daw siya. Ha? Yumaman ka, oo. Pero hindi dahil sa Panginoon, dahil sa panlilinlang mo. Di ba? Una sa lahat, yung ginagamit mong tao mo na nagpapakahirap para magbenta ng puto, magbenta ng kakanin, magbenta ng ballpen, magtinda ng chocolate. Di ba? Napagkasinita mo kay Kibuloy yan, ano? Aalis na. Ma'am, sir, working student po. Bili na po kayo, tulong po, pansuporta sa pag-aaral ko. Sus, kay Kibuloy yan eh. Tatakbo. Sorry wala. Kay Kibuloy pala yan eh. Diba? Yumaman ka at isa pa nang dahil din kay Duterte. Subscribe na agad. Migil ka. Diba, Maid Moisel, maraming salamat ulit
Alala nila sa akin, single ako, Yan. kaya pinag-aagawan ako. Oh. Pagkatapos na ako'y maghihindi, Oh. mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Single ako. Wait lang. May naalala ako eh. Asan ba yun? To, baka nandito yung ano ko eh. Yung ating tugtog. Andiyan pa ba? Naku, wala yata yung ano. Eh, meron lang ako eto. Ano din direct? Oo. Rinig nyo ba? Akong may-ari ng sanlibutan ngayon. Akong may-ari ng kaluluwa nyo. Oo. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Ano pa? Meron pa ba? Wait lang. Wala yung si... Eto. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Ayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ayan ha. Binuo ko na yan ha. Baka magreklamo pa kayo. Okay na. Tuloy tayo. Kaloka talaga si Kibuloy oh. Pirmado na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang sabina. Kaya babala ni Senator Risa Ontiveros, ipapaaresto na niya ang pastor kung hindi pa rin dadalo sa pagdinig. Huwag na siyang magpa-victim pa at pagpapa-aresto sa kanya, then the committee will also feel able to ask the assistance ng PNP. Sa kabila nito, nanindigan si Kibuloy na hindi niya haharapin ang senadora. Mas mainam daw na magharap-harap na lang sila sa korte. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Losban. Kita mo naman nasa likod niya, 3 foreigner Di ba? Oh. Si Pastoral A, Pastoral B, Pastoral C. Di ba? Oh. Si Pastoral A, Americana. Si Pastoral B, Brazilian. Si Pastoral C, Cambodian. Okay. So, tuloy tayo. Anyos, News 5. Kaugnay pa rin ang balitang yan, binuweltahan din ni House Speaker Martin Romualdez ang mga akusasyon ni Pastor Apollo Kibuloy na nakipagsabuatan sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika para iligpit siya. Sa isang pahayag, iginiit ni Romualdez na batid niya ang mga paratang na kinakaharap ng pastor partikular sa FBI. Pero hindi raw nila kailanman nilalabag ng Pangulo ang saligang batas. Wala rin daw basihan ang mga paratang ni Kibuloy na nakikipagsabuatan sila ng Pangulo sa ibang bansa laban sa kanya. Ang galing talaga ng mga DDS, Mahilig talaga silang magbato, no? Pero pagka titignan mo, sa kanila bumabalik naman. Tulad niyan, yung mga akusasyon laban kay Kibuloy, literal na meron talagang mga ebidensya testigo. Ito mo, asa na siya ngayon? Nakakulong, di ba? O, anong sabi ni Kibuloy? Nagbintang, nag-akusa. Oh, kayo na bumalik. Di sa kanya, ninihi ka doon sa Pasig City Jail. Di ba? Karma is real. Nililihis lang daw ng pastor ang atensyon ng publiko mula sa mga isyong legal na dapat niyang harapin. Kaya hinikayat niya si Kibuloy na harapin na lang ng tama ang mga akusasyon laban sa kanya. Okay. So, eto na po yung latest. Ano yung latest, mga kaiksena? Yan. So, pinapa-extradite na ng gobyerno ng Amerika si Pacquiao o si Pastor Kibuloy. At ito ang balita. Ng gobyerno ng Amerika na Ulitin natin, bitin. formal lang hiniling ng gobyerno ng Amerika na ma-extradite o isuko sa kanila si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Yan ay para litisin doon si Kibuloy dahil sa kanyang patong-patong na kaso gaya ng child sex trafficking at fraud. Kinumpirma po yan mismo ni U.S. Ambassador Babe Romualdez sa News 5 na ipadala na rin sa DOJ ang dokumento para maprosesong hiling na extradition ng Amerika. Pero ayon sa DOJ, wala pa silang natatanggap na dokumento. Ngayong gabi lamang, kinumpirma ng DFA na natanggap na nila ang extradition request mula po sa Amerika. Base sa Philippine-US Extradition Treaty, ang DFA ang unang point person sa naturang request. Inendorso na rin daw ng DFA ang nasabing request sa DOJ.
Naharap si Kibuloy sa patong-patong na kaso sa US 2021. Nagkasuhan siya ng child sex trafficking at sex trafficking sa pamagitan ng puwersa, pananakot o panlilinlang. Gayon din ang conspiracy, marriage at visa fraud, money laundering at cash smuggling. Grabe, no? Titignan nyo mga kaiksena, napakinggan nyo naman siguro. Hindi nyo mababasa, masyadong maliit na sa screen eh. 'Di ba? Yung mga sex trafficking, by force, fraud, coercion, sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercions, conspiracy, bulk cash, smuggling at inek-inek. Pati yung mga secret marriage din dinali ni Kibuloy. Grabe, no? Oh. Ayon sa US prosecutors, ginamit daw ni Kibuloy ang simbahan para mag-recruit ng mga miyembro ng pinilit mangalap ng donasyon. Ang ilan pa sa mga miyembro ng KOJC, inabuso, binantaan at minanipula raw. Pero itinanggi lahat yan ni Kibuloy. September 2024 naman nang maaresto si Kibuloy dito po sa Pilipinas. Nakulong siya ngayon. Grabe naman to si Linsudo, oh. Bunganga mo rin, ha? Bakit ano sabi direct? Lantutay na yung mukha ni Pastor kasi walang tahong na nakakain. Oo, wala. Di kasi pwede magpakain ng tahong dun sa, sa kulungan. Ano lang, ang pwede lang dun lalo pag Friday, munggo. Mahal kasi yung seafoods. Ano ka? Siniswerte ka, preso ka nga. Gusto mo pakainin ka ng masarap dyan? So, mga pinapakain lang sa mga preso, mga gulay. Tapos, yun, munggo. Oo, mga gano'n. Di sila binibigyan ng mga seafoods. Oo, pwede tulya. Seafoods din yun, ha. Okay lang yun kasi ano yun eh, may burak. Diba? Kasi yung yung tulya, nanguhuli ko niyan eh, kumukuha ko niyan eh, di sa may Manila Bay. Kuha, gamit ko yung electric pan. Sandok ang ganyan sa may hanggang dito yung tubig, hanggang dito sa ganyan. Siyempre, bababa ka ngayon ganyan. Pag sandok mo sa may burak, angat mong konti. Tas, pag mo, daming tulya, oh. Pero hindi ako makain ng tulya. Tahong lang. Oo. Hindi nyo yata alam yun. Yung tulya, yung maliliit lang. Yung nakukuha lang dyan sa Manila Bay. Ganon. O Laguna de Bay, ganyan. Laguna de Bay pala, hindi Manila Bay. Di ba? Oh, pwede. Kasi masustansya naman yun eh. Pagka iginisa mo na may luya, okay na yun. Tapos paminta, pait na yun, masarap na yun. Para na rin tahong. Doon sa Pasig City Jail Dormitory habang nililitis ang kaso na qualified human trafficking. Nililitis din siya sa isa pang kasong child sexual abuse na hawak naman ng Quezon City RTC. Nagugat ang lahat ng yan sa mga reklamong sinampa sa kanya ng DOJ, kasunod po ng aligasyon sa kanya ng dating KOJC members. Wala pa naman daw natatanggap na formal na abiso tungkol sa extradition request ng Amerika ang kampo ni Kibuloy. Samantala, iginiit ni Senadora Risa Hontiveros na panahon na para dalhin sa Amerika si Kibuloy. Naku, magagalit na naman. Alam nyo, mabubuhay na naman ang mga dugo ng mga KOJC. Oo, magagalit. Sigurado, baka nga sa mga oras na to may mga content na yung SMNI. Dire ka papasok lang, love you. Sige, love you too. Si Hontiveros ang nanguna sa Senate investigation laban sa pastor kaugnay ng alegasyong human trafficking at sexual abuse. Ayon sa senadora, napanatag siya na may dalawang jurisdiksyon ang gustong mapanagot si Kibuloy dahil sa umunoy krimen niya laban sa mga kababaihan. Dagdag pa ni Hontiveros, wala na raw dapat matira na kahit katiting na impluwensya si Kibuloy sa Pilipinas. Tama. Bago ka magbigay ng konteksto, may tanong ako. Sige. Ano yan? Pwede ba nating hindi isuko si Kibuloy sa US kasi meron din siyang kaso dito? I think that's an option for the Philippine government, pero I think that's also something we want to ask our resource person kasi
most people have the idea that it's an executive agreement. Magkakasundo lang Malacanang sa White House at yun na yun. Correct. Mukhang hindi ganun eh. Uh-huh. It's actually a judicial agreement. How is it different? Bakit Iba judicial ang korte, agreement? iba yung... Okay. Who makes the final decision? Who makes the final call? Ang akin lang kasi... okay, sige, go ahead. Ito pala. Hindi na natin para ituloy kasi mahaba yan. May interviewin sila. So, mga kaeksena, kung kayo ngayon ang tatanungin ko, no? Kayong nanonood ngayon dyan, para sa inyo, payag ba kayo na ma-extradite si Kibuloy sa Amerika? Oo o hindi? O, kung pwede nyo mailagay na payag ako kasi, i-comment nyo. Ulitin ko, lahat naman nakikinig at mga re-replay nito, Man Pro Manila live to. Payag ba kayo na ma-extradite si Kibuloy sa Amerika? Oo o hindi? Kung kaya nyong ilagay yung dahilan, bakit? Kasi, comment nyo. Ngayon, ako naman, habang kinagagawa kayo ng inyong comment, ako muna. Ako, payag ako. Although sabihin nyo na mas maganda dito yan para magdusa kasi sa Amerika, maganda yung presyuhan nila doon kaysa dito. Sabihin na natin, ibigay na natin doon. Hindi ba't mas masakit sa puso, lalo na kung alam mong nandun ka at malayo ka sa bansang sinilangan mo? Right? Di ba? Yun na yun. At isa pa, siyempre wala kang ibang kamag-anak, wala kang ibang kahit anong, kung gusto mo talagang pagdusahin yung tao, doon mo dalhin. Di ba? Bago siya mabisita doon, bago siya makahingi ng tulong doon, lilipad pa sila pa Amerika. Di ba? So, napakalaking sakripisyo at pahirap para kay Kibuloy yun. 'Di ba? At kung meron siyang gusto pabisitahin doon na walang kakayanan, kailangan siya sumagot. Layo, mahal-mahal ng ticket, pamasahe at kung ano-ano pa. So, para sa akin, mas gusto ko doon yun nadalhin yan. Palamunin pa rito yan sa Pilipinas eh. 'Di ba? Opo, kasi pag nanalo, kaalyado niyan, Chuck absuelto yan. Yan, very well said. 'Di ba? Kasi mas transparent ang justice doon. Yan. Kasi kapag dito, sa atin gagamitin si Pacquiao ng mga DDS para manggulo pa. Pwede. Yan. Crime does not pay but bad or illegal acts always lead to bad results. Punishment in the end, ito ang nangyari ngayon sa mga masamang nanunungkulan sa government natin. Deserve mo talaga yan. Kapalaran mo na yan, Kibuloy. Sa dami ng winalangya mo at sinamantalang mga kababaihan, kabataan noong namamayagpag kayo ni Digong nyo. 100% yes para maharap niya lahat ng kaso niya doon at para it's atay lang sila ni tatay nilang karton na nasa foreign country. Yeah, baby! Di ba? Agree. We have to respect our extradition treaty with the US. Yan, gagaling sumagot na mga kaiksena natin, ang tatalino. Hindi kagaya ng mga DDS pag nakita mo sa mga live stream ng mga subscriber, mga followers nilang mga vloggers, makikita mo bangag, maleta, basta, Sara 2028, yung mga comment yan. Di mo na nakikipag-interact kung ano mailabas yung mga utak kung may laman no? Diba? Deserve niya, Acre 22 na yan. Deserve niya biyan para possibility na mabitay. Ayusin mo nga! Hulo ko sa'yo. Hindi natutulog ang Diyos. Kaya yan bagay sa mga demonyo. Ayusin niyo yung mga nyo. Pati ako, ginagawa nyo akong ngungu eh. Payag ako para mabigyan ng hustisya lahat ng mga winalangya niya. Para makulong at mabawasan ng salot sa Pilipinas. Yan. Ako agree, may atraso siya doon. Panagutan niya din dapat doon. At doon niya magagamit, di niya magagamit impluensya niya doon. Ito pa.
Oo, payag ako dire kasi dito walang kwenta ang batas natin doon sa Amerika mas maganda dahil walang tutulong sa kanya doon. Actually, Jonara, may kwenta ang batas natin dito. Kita mo naman kung nasa na yung mga kagaya nila Marcoleta, nila Jinggoy, nila Mike Defensor, 'di ba? Soon na rin si Sara susunod. Oh. So bago natin puntahan yung isa pang topic talaga natin, so eto na nga mga ka-eksena. Isang napagandang update sa kaso ni Kibuloy kasi pag ito natuloy na ma-extradite si Kibuloy, lalong hihina yung mga trolls at pamimake news. Kumbaga hihina, mababawasan. Siyempre, pag yung leader nila wala nang kawalan, andun na sa US, wala na rin yung uubos ang pera niyan doon. Paano patatakbo ang kanilang kulto kung yung leader nila wala nang nag-guide? Wala nang nag-guide sa nila sa katarantaduhan. Di ba? So, halika na mga ka-eksena, puntahan na natin yung breaking news natin talaga dito. Kaya ano pang nihintay nyo, type action na and let's go sa go. Meron na! Like, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Like, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Direct Freddy para sa lahat ng henerasyon. Boom! So, eto na mga kababayan ko. Game. Wait lang malikot yung upuan ko eh. Yan. Breaking news po, kanina lamang to mga ka-eksena. Kasi madaling araw na, 2:30 na eh. Ayon po sa breaking news natin mga ka-eksena, 4 sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Saldico o tinatawag nilang ex-marine. Okay? Sabi ko sa inyo noon pa man, at kitang-kita naman natin, di ba? Wait lang. Ano to? Baka hindi pa naglalike yung iba natin mga ka-eksena dyan. Mag-like na kayo Please lang. Okay? Ulitin natin. Take 2. Boom! So, breaking news nga po mga ka-eksena. 4 sa dating bodyguard ni Saldico o tinatawag nilang bagong bayani daw ng mga DDS na ex-marine. Binawi yung kanilang mga naunang akusasyon para kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez, at kung ano pang mga ibinintang nila. Yan ang breaking news. Gaya nga po na sinabi ko, una pa lang, nating nakita itong mga hindot na mga 18 kargador and the rest of the gang with Attorney Balingoy-ngoy. Kitang-kita na natin yung galawan nila. Una sa lahat, puro lang sila pa-press con, puro lang sila pa-social media, at kung dumating man sa punto na dumating sila sa Senado, ay kitang-kita natin kung saan sila dumidikit para maging bias at pabor sa kanila yung pagkakataon, kagaya ng mga Duterte senators. Right? Boom! Pero malinaw na malinaw mga kababayan na madali nating na-analyze at madali nating nakita na itong mga kargador na ito ay pera ang gumana. Boom! 'Di ba? Sinabi ko na to sa mga nagdaang live natin last year na itong mga kargador na ito ay pinangakuan ng pera at kung ano pa, seguridad. At dahil mga ka-eksena, nasa kulungan na ngayon si Mike Defensor. At ang isa nilang tagapagtanggol pa na si Marco Bebe o si Marcoleta. Kaya naman, 'di ba? Parang wala na yung nagpopondo. Kaya wala na rin ang pera nyo. Ngayon, 'di ba? Babawi kayo kasi 'di ba sinabi nga natin, sabi pa nito to, yung dating general din na nagsabi, kawawa kayong mga dating Marines o kayong mga Marines na nagpagamit at nagamit.
Kasi nga, tingnan nyo, sa dami ng magiging kaso nitong mga Marines, dating Marines o kargador na to, sino ang tutulong sa inyo? Wala. Asan yung tutulong sa inyo? Nakakulong. Di ba? Oh. So, ito na mga kaiksena, oh. Mainit-init pa, umuusok pa to. Binawi o nirikant ng 4 sa 18 nagpakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang kanila po salaysay na naghatid sila ng mali-maletang pera kina Ko, Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Saksi, si Marie Sumali, exclusive. Oh. Noong February 2026, lumabas sa publiko ang 18 mga lalaking nagpakilalang dating security ni dating Congressman Zaldico, ang ilan sa kanila mga dating Marines. Sa kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano sila ng mali-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez, kay Ko at maging kay Pangulong Bongbong Marcos. 4 sa kanila humarap sa akin kanina. Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila ang mga nauna nilang sinabi at kwento. Gusto lang po namin mag-recant na po, ma'am, at para binabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. Wala na. Alam nyo, kung tutuusin, natutuwa ako sa kabilang banda, pero, di ba, wala nang silbi yung pagbawi nyo. Although, lalo nyo lang talagang pinatunayan na mga bukod sa bayaran kayo, talagang kayo ay handa talagang sumira ng buhay. Di ba? Asan ang mga dagal nyo? Nasaan ang utak nyo? Diba? Oh. At gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Yan ang problema sa inyo. Nagpagamit kasi kayo at nauto kayo ng dahil sa pera, hindi nyo naisip, Diyos ko, mga dating Marines man kayo, kayong 4 kung totoong dating Marines man kayo, di ba kayo nag-iisip na ang sinasabi ninyo ay peke, may script, tapos hindi nyo naisip pagka dinemanda kayo, dahil pwede talaga kayong indemanda, di ba? O kahit man lang sana, so madidemanda ako dito, bigyan nyo na sa amin yung pambayad sa mga abogado, dapat may ganito, may ganyan. Wala. Oh. So, kanya-kanya kayo ngayon. Paano gagawin nyo dyan? Diba? Kuya, it's too late na. It's too late na dahil sa marami kayong kaso. Parang gusto mo pang palabasin, kinasuhan kayo, kaya ka ngayon babawi. No, hindi ganun dapat. Alam nyo yan, at the first place, talagang kakasuhan kayo kung nagsisinungaling kayo. Kaya nga, pagka may sinumpang kayong salaysay, maaari kang kasuhan ng perjury sa pagsisinungaling mo. Gung-gung to. Kaya, pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Hindi sila nagpakita ng mukha sa kamera dahil sa matinding bantaraw sa kanilang buhay. Kahit hindi kayo magpakita ng mukha dyan, di ba? Pupuntahan lang yung lumang videos doon, ng 18. Ba yan? Diyos ko. Dala nila ang tigi-isang bagong sinumpaang salaysay. Binigyan din nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ang mga ito. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Nakakita nyo, mga kaiksena? Kaya hindi nila magawang sampahan ng kaso si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Kaya hanggang ngayon si Martin Romualdez sinasabi kakasuhan na raw, wala pa rin. Paano mo nga kasi ipapakulong, sasampahan ng kaso yung mga taong yun? Ito pa lalong magpapasira, lalo ngayong babagsak yung kanilang mga kredibilidad, lahat sila damay-damay yan. Kasi kung may 4 na umamin, lahat yan ganun din yan. Paano mo nasabi, Derek? Umpisa pa lang halata na ho, mga kababayan ko. Yung kanilang coaching, bawat isa, bawat kada sagot nila na kada magsasalita sila,
ako magdalamang kami ng pira, ma'am, ng malita na may small, may large at saka mga XL, ma'am. Pagkatapos, ma'am, magkita o magbilang ng pira, maglagay man kami sa malita ba, tas isakay na, tas ibaba na. Yun, ma'am. Magdala kami doon sa Ilocos, ma'am. Yung sa yun, ma'am. Subscribe na agad. Nakikita mo na kagad nung umpisa pa lang kung paano katangahan yung pinapakita nila sa social media, di ba? Oh, yung mali-mali nilang mga sagot, mali-mali nilang mga paliwanag, di ba? Kasama din, nagdala din kami, ma'am, ng malita, ma'am, kay Senator Loren Legarda, ma'am. Meanwhile, binabawi na namin, ma'am, yung hindi pala kami nagbigay kay Loren Legarda, ma'am. Mali pala yun. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Di ba? Tapos, ano pa? Si Balingod. Si Balingoy-ngoy yung sumasagot, di ba? Pag tinanong nung unang labas pa nila, pangalawang labas, pag tinanong yung 18 bar, si Balingod, sumasagot kagad. Ako na mag-explain sa kanila. Kasi, itong mga... di ba? Sabi nga sa kanta, di ba? It's too late to stop pretending. It's too late for a new beginning. Later than the sunset, may kaso ka pa din. Later than the never, makukulong kayo. subscribe na agad. Talagang tatambakan talaga ng kaso yan. Ilang personalidad ang kanilang pinaggagawaan ng kasinungalingan. Diba? Ang dami. Kahit ako, kung ako nasama dyan, kakasuhan ko din yung mga putang inang yan eh. Tingnan mo, natutuwa ako mga kaiksen dahil hindi ako nagkamali sa mga nauna natin vlogs na sabi ko, malinaw na malinaw to talaga. Na inimbento lang talaga, merong nag-organize nitong 18 kineme-eme. 'Di ba? Pati sa pagdi-deliver ng pera, biruin mo dapat hindi pa yan tapos mag-deliver ng pera eh. 'Di ba? Tutusin nga sa kwentadas ni Ping Lacson eh, 'di ba? Hindi pa 5 years nga bago matapos yung pagdi-deliver nila, tapos may discrepancy pa, parang si Sarah. Ay, tatuloy natin ha. Oh. Nabawi po namin lahat yung salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin sa unang sinumpang salaysay namin. Doon sa sa salaysay namin to, sa unang salaysay. Bakit? Sa affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin. Bakit nyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan nyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos, ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Malinaw yun, oh. Kasi kung sila yun eh, kaya nga todo tanggol si Balingoy-ngoy, abogado nila, na dapat isa lang daw si joint statement, lahat yung 18. Katarantaduhan yung putang inang yan. 'Di ba? Kung ikaw talaga, lihiti mo yung sinasabi mo, kaya mong gumawa ng solong affidavit, solong statement na hindi na kailangan pang antayin yung statement ng isa para mapagbanggain at magkaroon ng corroboration. 'Di ba? Oh, Diyos ko. Kaya nga takot na takot si Balingoy-ngoy na solo-solo, 'di ba? Oh.
Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga alegasyon laban kina Marcos, Romualdez, Co. at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Yon. Pumirma kasi merong pera. Meron nga akong naalala na may nagsabi rin nito. Itong mga kargador o bodyguard ni Saldico, 'di ba? Maagang lumaya si Saldico, 'di ba? Tumakas. So itong mga 18 man yan, kung ilan man sila, na pending. So hindi na nakakuha ng mga sahod o kung ano pa mang kailangan nila na napagtrabahuhan nila kasi sumibat na. Possible dahil gipit sila, wala silang pera, kaya ngayon sila yung nilapitan ng gustong sumira kay Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Nakukuha nyo. So syempre dahil nga walang-wala itong mga hindot na to, at ganun lang naman yung gagawin dahil nasa trabaho din nila naman yung sasabihin nila kuno. So, kung inopera na malaki yan, kagaya nung kumalat na balita nun, di ba? Na binayaran sila. So, totoo. Kaso ang problema, yung magbabayad sa kanila, nakakulong. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may... Di ba? Sino? Si Mike Defensor. At yung kanilang tagapagtanggol na Duterte senators, nakakulong din. Sino? Si Marcoleta. Boom! So, ito, napapaisip, kawawa tayo dito. Naiwan, nagamit lang tayo. Pero, kawawa, hindi tayo matutulungan. Wala na nga tayong pera, makukulong pa tayo. Tangina nyo, ginusto nyo yan. Diba? Panindigan nyo ngayon yan. Una kasi dyan, may mga pangako po sa amin. May mga pangako. Yan ang sinasabi ko eh. Tulad ng pinansyal. Pinansyal. Anong klaseng pinansyal yan, sir? Na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Boom! Sipin nyo gaano kalaki yung pera na yon. 2 taon di ka magtatrabaho? Sigurado kayo dyan? Gaano kalaki yun? Tansyahin nyo lang, sa tingin nyo, mga kababayan ko, mga kaiksena, sa inyong napakatalinong mga kaisipan. Kwenta nyo lang, sa loob ng 2 taon di ka magtatrabaho. Ganon ang ibibigay sa iyong sustento o tawag dito, pera. Magkano kaya yun? Ano? Kasi mga kaiksena, kami nga dito kuryente pa lang namin 9,000 to 10,000 isang buwan. Doon pa lang, kuryente pa lang yun Wala pa yung, syempre may school, may grocery. Grocery, 5 to 6K, ganyan, 7. Tapos, syempre may renta ka pa ng bahay, 7 din. Boom! Tapos, ano pa? Yung tubig, medyo mura-mura naman yun. Diba, paano pa yung, sabihin mo na kahit pa paano, konting luho, ganyan. Diba? 2 years ka, di magtatrabaho, ganun yung bibigay sa'yo. Magsinungaling ka lang. Diba? Ituro mo si Pangulong Bongbong Marcos. Grabe, sarap ikaw ba naman 2 years? Ihiga na lang yun sa pera, mga kababayan ko. 2 years na hindi magtatrabaho. Swerte nyo, Ang tanong, wala pa yung bayad. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Diba? Ay, nako, kakaloka. May tama pa bukod sa bading. Ano yun? Magiting Bulacan, nasan ka na ba? Ba't parang malayo yata yung nasabi mo? If 20,000 per month, that would be 480.
Maliit yan. Maliit yan. Million yan. Di ba nga sabi sa kanila, 10 million bawat isa? Tapos, meron kayong security sa pamilya niyo. Tapos may security pa daw sa pamilya. Hindi nyo ba alam nyo, natatawa ako sa kanila eh. Hindi nyo ba naisip yun? Sino magbibigay sa inyo ng security sa pamilya nyo? 'Di ba? Ano ba kayo para bigyan ng security? Unless, 'di ba? Kukuha sila ng agency, security agency, at bibigyan kayo 18. Boom! 'Di ba? Sabi ni BMB Eduardo, 50 or 100K per month. So, between 1.2 to 2.4 M pesos daw. Ako, tansya ko yan. 5 yan. Boom! Kapalit po sa ginawa namin na joint affidavit po. 3 sa humarap sa akin ngayon, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, nang humarap raw sila sa Ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. Sino yun? Pangalanan nyo yun, sino sa ano yun ha? Oo. Wala na, huli na talaga direct ang mga sinasabi ng baligod na yan. Ha. Good luck talaga sa karir niya. Alam nyo, tanggal ang pagiging abogado niya, di magtatagal. Lalo na sa paglantad at pagsisiwalat ng ganito. Ano daw, kung 5M direct, sarap buhay ng mga marite. Ano ba naman? Ba? Sure ball yan. Kaya lang ang problema nga, nahuli na yung bahay aquarium ni Defensor, tapos nakakulong na rin siya. Diba? Non-bailable pa. Wala pong namili, Walang namilit. Wala ng financial assistance this time. Wala na. Kasi gusto lang po namin manahimik na kami, ma'am. So, maliwanag mga kaiksena. Shoutout DJ Byron. Ayan. Oo, at magandang gabi. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe, support si DJ Byron. Siguro sa kanya itong tagyawat ko. Charot. Pakisuportahan ha, huwag kalimutan. Huwag niyo masaktan. So, eto DJ Byron, maliwanag to. 4 sa mga impacto ng 18 kargador ni Defensor ni Saldico, binawi na nga. At napilitan lang silang pagbintangan, ituro at gawa ng affidavit na nagtuturo kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Oo, dahil ang kapalit pala nun ay 2 taon silang hindi magtatrabaho. Ganun kalaki yung sa sweldoin nila. At meron pa silang tawag dito, security sa pamilya at sa kanila. Taray, daig pa ako. Ako nga may banta pero wala namang security. Dahil pag humingi ako niyan, sino ka ba? Di ba? Ubus na budget. Wala mga tatanga-tanga kasi itong mga DD shit talaga Bobo nga, Derek. Bobo nga ni. Yeah, baby! Tuloy natin. Matapos na po natin ito. Para mawala na rin po yung mga kaso namin. Para mawala mga kaso nyo, pagka nag-recant kayo, kala nyo lang yun. Tingin nyo ba yung mga siniraan nyo, pinagbintangan nyo, basta nila babawiin yun? Hindi. Di ba? Kung babawiin yan, di nagmukha lang baka sabihin. Kaya lang binawi dahil kakasuhan ka. Di ba? 5M each times 18, 9, magulo si Brian, Brian TV. Magulo, isip mo yung sinasabi mo.
2 buwan na raw pinag-iisipan ng mga tinaguriang Maleta Boys na ito na bawiin ang una nilang mga salaysay hanggang sa maging buo na raw ang kanilang loob at i-execute ang mga bagong affidavit 2 linggo na nakalilipas. Anila, nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. So tama nga din yung sinasabi ni Sentry. Royce Cosina, tanghali ka na, gumising ka na, magtatrabaho ka pa. Oh. Salamat Ginigising nga kita para pagising ka na at papasok ka pa. Magluto ka na ron. May nakaready na yung tuwalya. Asawa yarn. De, joke lang. Ito na. Di ba? Oh. Ano sabi nun ni Trillanes? May magre-recant. May babawi. May pasabog. Ito na nga. Sumabog na. Patuloy na kumukuha ang GMA News na reaksyon mula sa Ombudsman at kay Attorney Baligod na unang nagpakilala sa grupo ng mga sundalo. Ako si Maris Umali, ang inyong saksi. Sigurado yan, DJ Byron. Pagka dating sa mga nabalitaan na ng mga DDS to, sabihin nila, nabigyan ng maleta yung mga 4. Tapos yung 4, sabihin nila, bangag. Sasabihin nila yung 4, adik. Wala, hanggang doon lang naman talaga sila baka sabihin nyo mga ka-eksena, ito pa puntaan natin sa ibang balita. Gusto nyo? Hindi, parehas lang to Mga kapuso, binabawi ng ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico ang nauna nilang pahayag na nagkatid sila ng mali-maletang pera kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Nakatutok si Marie Zumali. Diba? So, yun napakita ko naman na sa inyo mauulit lang. So, malinaw sa malinaw mga ka-eksena. Nako, paano na ngayon yung isinusulong ng diba? Yung ipinagmamalaki nitong putang inang senador na si Marcoleta, na parang siya yung tagapagligtas lahat ng sanlibutan, na lalo na patungkol sa korupsyon daw. Kasi dahil siya daw lumalaban sa korupsyon, siya pa daw yung kinukulong. Lolo mo, Marcoleta. Ikaw may gawa niya sa sarili mo. At saka take note hindi ikaw walang lumalaban sa korupsyon. Huwag mong i-monopolya yung paglaban sa korupsyon, inanto. Diba? Tama ba ako? Tama ba ako? Oo. Diba? Ako rin sumagot Totoo naman kasi mga kababayan ko, diba? Paano ngayon? Tas sasabihin pa nila Alan Petra at ng ibang mga Duterte senators. Kesyo, imbestigahan daw ang flood control, imbestigahan daw nasa likod dun sa sinasabing, ipatawag daw yung 18 kargador. So, putang ina mo, Robin Padilla, paano mo ngayon i-explain to? Kapag ka nadagdagan pa ang nagsabi o nag-recant, hindi na pwede pang paniwalaan yung the rest na yan, lalo. Diba? Unless na lang, kung mas malaki ibigay nyo. Diba? Paano kayo ngayon niya, mga 18 kargador at Robin Padilla? Nahihikap ako. Sorry. So, bago tayo pumunta sa susunod na topic, huwag kalimutan mag-like at mag-share. Yari sila pag pinatawag yun sa Blue Ribbon. Boom! Possible, yari talaga yan. So, masaya ako na natatawa kasi ang bobo talaga kasi nitong mga nagpautong mga dating kargador marino, ewan. Nakakaawa kayo. Sabi nga ni Kerubin, di ba? Sa vlog natin, matagal na nakakaraan na yun na sayang kayo. Nagpagamit, hinayaang magamit, at hindi nag-iisip. Boom! Si Baligot, aalis na rin yan. Maglalaho na rin yan parang bulang animal. Malamang sa malamang, kita nyo. Kaya hindi pa yan mag-iingay si Balingoy-ngoy. Magugulat na lang tayo. Balingoy-ngoy, nakalabas na ng bansa. Boom! Halika na.
Type action, punta natin itong isa pang pag-uusapan natin. Let's go sa go. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon din. O, game. O, ito na mga kabayan ko. Ito lang dagdag nating topic. Ayan. So, ito na naman, syempre pa, as usual, ito na naman tuputang inang hindot na Vice President ang ating sisilipin. Tungkol saan, Direk? Ano pa nga ho ba? Dito kasi sa mapapanood natin, Sara Duterte, impeachment trial laban sa kanya, napaklaro naman ang bending dalo. Klarong-klaro daw ang bending dalo sa nangyaring impeachment trial. Putang ina mo. Bending dalo? Sure ka dyan, Sara? Ano bending dalo? Bending dalo pinagsasabi mo. Ikaw nga ang gumagawa ng alin? Breaking the law. Diba? Ikaw. Ang inan to, hayop, no? Diba kahel? Ang aga direk 1:30 ako nag-start. Hindi pa ako natutulog eh. Ang lakas kasi ng ulan. Kaya nung humina, saka ako nag-live. Binabantayan ko yung bubong eh. Baka lipa rin yung bubong namin. Tuloy tayo. Ito na nga, pakinggan muna natin to. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na pagbali ng batas ang ilang nagaganap sa impeachment trial. Halatang halata po mga kababayan ko, 'di ba? Isa sa naging issue at naging pautot diyan sa Senado at naging banat ni Marcoleta at naging banat ng ibang mga Duterte senators laban kay Erwin Tulfo, yung sinasabing bendalo, 'di ba? Na yung script nila parehas talaga. Iisa lang ang pinagagalingan. Mismong si Sara Duterte na rin ang nagsabi pa. 'Di ba? Kasi mo na direct si Sara, hindi talaga nag-iisip, tanga-tanga yan eh. Boom. Tuloy natin. Trial laban sa kanya. May pahaging din siya sa kamera at sa magkasamang pag-upo sa rostrum ng dalawang senador. Nakatutok si Darlene Kai. Sa panayam kay Vice President Sara Duterte, nagpakawala siya ng batiko sa kinahaharap niya ngayong impeachment trial. Sino kaya yung pari dyan sa misa na yan? Pader, dapat sinabunutan nyo si Sara Duterte, pinabalik nyo dyan sa misa nyo. Halika, mag-umpisal ka ulit, hayop ka. Kinaladkad nyo sana. Biruin nyo, hindi na kayo nirespeto. Sa gilid lang ng simbahan, nagpapakalat na naman ng fake news. Hindi nyo ba naisip yung Pader? Nakakaya sa simbahan nyo. At nasa national television at international social media. Pagkatapos mag-alay, magsisimba, magmimisa, tas paglabas sa gilid, maninira na, magpa-fake news na. Pader, paki naman. 'Di ba? Nakakaloka. Maraming thank you Kahel Lime juice. Thank you so much. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Thank you po. Thank you so much. I really do appreciate it. Thank you so much and I thank you. Mabalik tayo dito sa impactan to. Napaka-klaro naman yung bending dalo. Ano? Bending dalo daw. Una sa lahat, ito doon tayo sa bending dalo. Ikaw nga ang gumagawa unang-una doon, putang ina mo kay. Kailangan ka doon, 'di ba, na umattend, pero hindi ka uma-attend. At ang dami mong dahilan, ang dami mong palusot, para hindi ka makapunta doon. Nire-respeto mo ba batas? Hindi. Direk, wala namang batas na pinipilit siya na kailangan nandun eh. Oo. Wala nga. Pero di ba dapat, bilang public official at second highest position of the land, dapat ikaw mismo ang manguna, ang maging ehemplo, modelo
na may pakita sa taong bayan ang katotohanan at hindi na kailangan pampilitin pa, hindi na kailangan puwersahin pa para magpaliwanag ang sumagot. That's all, Your Honor. Boom! Diba? Oh, inanto. Kung tutuusin nga pamilya mo ang gumagawa niyan Ulitin ko hindi lang bending kundi breaking the law. At mas malala pa yun, Dre. Boom! Paborito nyo lang ang catchphrase nyo ngayon yan. Ano ba sabi mo? Ano bang konsepto ng bendalo? Tanungin natin si Sarah. Diyan sa impeachment na yan. Ang sabi niya, bending the law o pagbali ng batas. Third impeachment. Kabilang sa mga pinatungkulan niya ang question niyang impeachment proceeding sa Kamara. Petisyong ibinasura na ng Korte Suprema dahil moot na ang issue. Pati na ang magkasamang pag-upo sa rostrum ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Senator Cheese Escudero sa Wait lang bigyan ko lang ng daan to. I would like to greet a happy birthday sa anak ni Jonara na si Kahel Clark Gores. Happy birthday from your lovingly yours mother dear. Happy birthday, Kahel. Okay? So, i-replay natin ng konti Sura na ng Korte Suprema dahil moot na ang issue. Pati na ang magkasamang pag-upo sa rostrum ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Senator Cheese Escudero sa kanyang impeachment trial. Alam niyo, bobo talaga nito, no? Sa totoo lang, dito muna tayo sa rostrum na sinasabi. Hindi ba't hindi lang naman yan ang unang pagkakataon na may ganyan dalawa, yung presiding officer at yung Senate President nasa itaas parehas? 'Di ba? Correct me if I'm wrong. Ang problema mo, Sarah, ang babaw talaga ng utak mo. Ay, hindi pala. Wala ka talagang utak. Boom! Inanto. Tsaka yung sinasabing yung binut na daw ng Supreme Court, sa tingin mo, kung talagang hindi pwede ang nagiging pagtuloy ng impeachment trial ngayon, di ba? Ba't hindi mo magawang mapatigil at ibalik? Di ba? Sabi mo nga na ng Supreme Court, etc., etc. Pero walang nangangahas para ipatigil ang impeachment. Walang nangangahas dun sa sinabi mo para ilabas at dalin muli at para ipatigil ang impeachment. Wala. Ikaw nga hindi ka makapagpakita Di ba? Alam nyo, ganyan kasi yung ugali ng mga Duterte. Magbabato sila ng mga putik na mauuto nila yung mga kababae natin, mga didishit, na pag narinig nila yung paninira na yun at yung paglabag kuno na yun, magiging pangit na ang paningin dun sa tao. Pero, kapag inala mo ang katotohanan, ang gumagawa pala nun, sila mismo, siya mismo. Para mailihis sa kanila yung kaanimalan at paggawa ng katarantaduhan itong maputang ng mga Duterte at itong Vice President na to. Di ba? Galit sa bending the law, pero siya at ang tatay niya broke the law. I already said that. Don't you see? Di ba? Para talaga siyang merong multiple personalities, may mga bagay siyang gagawin at sasabihin, tapos yung iba niyang personality, di ito alam at magbibigay ng mga ganyang statement na salungat din o don. Diba, Doris Ese? Yun na nga Isipin nyo mga kaiksena, yung sa rostrum. Sino ba yung, anong year yun? Na dalawa silang nandoon. Diba? Direct Freddy, kailangan pa magising ang mayaman sa katotohanan. Duterte dahilan at kaguluhan ng paghihirap. Karamihan ang korupsyon na ituro sa politiko sa panahon nila. Agree ako dyan. Boom! Tuloy natin. Ang babaw talaga, ang babaw. Walang utak kasi. Mula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan,
stage. Ano? Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento. Hindi niya alam kung anong tawag doon. Ako, actually, mga kaiksena, hindi ko alam yon. Pero hindi niyo ako mabiblame para alamin ko yon. Rostrum, di ba? Sabi sa ano. Tama ba? Kung yun ang tawag. Pero hindi niyo ako mauobliga kung ano ang tawag doon. Pero siya, mga kaiksena, Vice President. King inang yan. Magtataka pa, Derek. Paksilik nga. Paksilik? Paksilika. Hindi ma'am, paksilika. Paksiw? Di ba? Magtataka ka pa, Derek. Ikita mo nga yung paksilika, hindi alam eh. Di ba? Yung pang kayang, ano yung may kakanta ba doon, Sara? Putang ina mo? Stage. May sasayaw? May magmamagic? Subscribe na agad sa channel. Anong tawag doon? Stage? Stage? Ina mo? Abugaga ka pa, ha? Tapos di mo alam yun? Ikaw nga, direct, di mo alam eh. Bakit? Obligado ba akong alamin yun? Diba? Oh. House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or roster. Stage. Oh. Tawag dito? Direct, pwede magtanong, Becky ka ba or front lang sa vlogger? Medyo curious lang po. Hulaan mo kung maaamoy mo. Di ba, DJ Byron? Kailangan magaling kang umamoy. Kasi kung hindi ka magaling umamoy, sorry. Oh. Room or elevated platform. Elevated platform. Para nga naman walang kawala, 'di ba? Oh, stage, rostrum, elevated platform, ano pa? Ano pa pwede natin ilagay? Kala ko sabihin elevator. Malay mo lang, 'di ba? Oh, Diyos ko. Kaloka talaga itong putang inang tong vice president na to. Ay, gigil ako, te. Ano to? Yes, namoy ko si Mama Direk ang bango-bango niya. Uy, namoy mo ba ako? Kumanya ka. Char. Pwede nakita kami yan ni DJ Byron doon sa wake ni Mima. Legit, ang pogi niya, grabe. Kung ano lang kung pwede lang ako umalis that night, bubuking ko yan eh. Oo. Ang pogi, tangkad pa. Parang halos magasing tangkad ba tayo o mas matangkad ka pa? Parang tingin ko magasing tangkad tayo no? Oo, ang pogi niyan. Haha, stage. Gusto ko presidente, elevated platform. Sus mio, paano ba yun makikipag-usap sa foreign leaders? Tawag dito, tuloy natin. Rostrum, Sara, kapatid ni Robin. Rostrum Padilla. Subscribe na agad. Grabe kayo mga makukulentong din kayo Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment kasi magulo na siya dahil sa bending the law. Alam mo, Sarap, putang ina mo. Ha? Sana man lang nagbigay ka ng mga halimbawa o mga dahilan para masabi mong magulo. 'Di ba? Sige nga. At alam naman natin, mga kaiksena, na ang impeachment ay nasa saligang batas o konstitusyon na dapat na isasagawa, lalo na't ito po ay tawag dito, kailangan at hinahanap ng taong bayan.
At lalong-lalo na para sa katotohanan. Alam mo, kung mapagbibigyan lang ako, if given a chance, if given a chance, magharap kami niyang putang inang si Sara Duterte. Magharap, nakaupo. Isa lang sasabihin ko, magnanakaw ka ba? Diba? Magnanakaw ka, mamamatay tao ka, kurap ka ba? Pag sinabi niyang hindi, good. So yun na yun, direct. Hindi pa. Good. Patunayan mo, utang ina mo. Sagutin mo to, pakita ka dito, punta ka. Sagutin mo lahat. Huwag ka magtago kung ina mo. Kung wala ka talagang kasalanang hayop ka, di ba? Hindi ka matatakot. Ba't anong ginagawa mo? Puro gala ka lang. Hindi, kung kaharap ko yan, sabihin ko talaga eh. Oo. Direk, baka namang papatay ka o kaya kumuha rin ng assassin yan sa'yo. O kaya naman, kasuhan ka niyan. Bakit? Karapatan kong malaman kung saan at papaano ginastos. Kitang-kita nyo nga mga kababayan ko, yung mga resibo nitong putang inang si Sara Duterte, talaga naman pong hindi nagtutugma. Di ba? At yung kanilang sistema ng kanilang pagwaldas ng pera ay galawang sabi ng isang abogada, scam. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Alam nyo, yun nga eh. Kasi dati sabi ko, okay lang na di umattend ng debate. Kasi para saan pa, panalo naman yan. Nung utak di shit pa ako nun eh. Napagtanto ko, hindi pwede. Kung si Pangulong Bongbong Marcos nga uma-attend eh. Di ba? Tapos ikaw, Vice President, di ko ma-attend. Bakit? Bobo nga ni! Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong Ay, nako. Kakatawa talaga, mga kababayan ko. Di ba, no? Direct yung line of question nila sobrang babaw. Parang ano ka ba? Davao yan eh. Yung Bril Montalvo na yan ng News 5 o kung sino pa man basta Davao na nandiyan si Sara. Pabor lagi eh. Kita mo naman sa dahig. Diba? Kaya lang tatanga-tanga din talaga eh. Yung nagtatanong. Oo. Alam ng bobo yung tinatanong. As pa tanongin mo pa na mahirap. Di lalong nagmukhang tanga. Diba? Oo. Bending the law means push the limits of the rule of law without technically breaking it or to find a loophole. Direk, sino sa palagay mo ang gumagawa nito? Sino pa? Dito putang si Sara Duterte. Diba? Ang tantatay niya. Tumangging magkomento si Duterte sa pagbasura ng Korte Suprema sa kanyang petisyong kumwestiyon sa proseso ng Kamara sa pag-impeach sa kanya. Pero naghayag siya ng pagkatuwa sa ipinapakitang performance ng kanyang defense team. Siyempre, bubulahin mo yan dahil hindi ka naman makakapunta kasi dyan eh. Alam mo, Sara Duterte, sabi ng abogado mo, spokesperson mo, bago magsimula ang impeachment, nung nililinis pa lang, dadalo po ba ang kliyente nyo? Yes, ma'am. Kung kinakailangan at she's available, dadalo po siya. Pag kinakailangan lang. Kinakailangan na nga si Sara dito eh. Nagkakaungkatan na nga dito ng mga dokumento eh. 'Di ba? Kung ako yun, lalabas na ako diyan eh. Ito lang naman ay nako. Tuloy mo nga muna, Direk. Mamaya ka na magdadaldal. Patapusin mo na muna yung hindot na yan. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso. May bayad kasi, gaga. Diba? May bayad eh. Sige, kunin mo si Jimmy Bundok. Yeah, baby! Diba? Hindi ko tutuusin. Ito pwede naman niyang kunin sino? Si Vic Rodriguez. Sino pa? Tawag dito? Si Balingoy-ngoy. Si Bundok.
Sino pa? Si Topacio. Sino pa? Oh. Sino pa? Di ba marami silang mga abogadong kaalyado ni Sara? Kung hindi yun ang kinuha mo, di ba? Kasi ako, nakakasigurado ko na iyang mga bagitong yan, hindi papayag ng libre lang yan. Boom! Hindi pwedeng pro bono yung mga yan. Di ba? Oh. Ang dami mo pwede maging abogado at si Sal Panelo pa. Oh, sino to? Si Zoraida. Oh, sino pa? Sino ba yun? Isang bading din na Parang bading na abogado ba yun? Yung maingay din na bisag call, sabi niya, sasampalin niya si First Lady. Ano bang pangalan nun? Abogado na yun, lalaki na bading Gersing. Hindi, maitim din yung boy pa ba yun? Parang hindi na siya hindi siya nag-iingay. O hindi si Roque. Yung maitim. Boom! Hindi si Respicio, iba pa yung iba. Hindi. Yung tropa ni Bukeke, ni Maharlika na nagpunta pa sa Jamaica. Ang pangalan nun? Wait lang baka maisip nyo Baka maisip nyo. Hindi nga, lalaki nga. Yun! Si Chong. Si Glenn Song. Yan. Boy pa ba yun? Parang walang ingay, Oh. Oh. Tuloy natin. May nakita ako kakaiba dun, Oh, sige. Direk si Sangkay bumaligtad na daw. Hindi ko alam, hindi ko sure yan kung anong chismis na yan. Ayakong sumakay, ayakong pumatol, ayakong umano dyan sa issue na yan. Bahala sila dyan. Basta ako masaya ako dito sa inyo. Doon lang ako. 'Di ba? Okay, tuloy natin. Oh. Tuloy natin. At they are diligent and passionate enough to defend me. Sabi ko sa inyo, sabi nga ni Sara Duterte, 'di ba, sa mga past interviews na umaasa lang talaga si Sara Duterte sa mga expertise lang ng kanyang mga tauhan or abogado niya or secretary or kung ano pa man kasi talagang wala ngang utak. 'Di ba? Ayon din sa bise, narinig daw nila na may iniyahan ng kaso ang National Bureau of Investigation. Hindi malinaw kung tungkol saan pero matatanda ang iniimbestigahan ng NBI ang umano'y banta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Usaping bahagi ng mga akusasyon sa kanyang impeachment trial. Naghahanda na raw ang kanyang abogado kung meron mang kasong isasampa. Dili naman siguro nakatingaladan sa nakita nato sa Hindi na siguro ito nakakapagtaka batay sa napakarami na nilang isinampang kaso. As I said, laban ito sa mga taong hindi sumusunod kay BBM. Boom! Putang inan to, napakatanga-tanga talaga nito, no? Hindi sumusunod kay PBBM? Oh my God, anong klaseng pag-uutak talaga tong meron tong hindot na to? Di ba? Sa mga kadaghan-daghan nag-file nila og kaso sa, as I said, mga tao nga dili musunod kay BBM. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Boom! Yeah, baby! Saan galing yun, Parang out of the blue, parang, Talaga ba? Bobo talaga din no? Ay, nako. Kayo, ano to? Uy, nananahimik na si Binay na damay pa. Di ba? Parang, uulitin ko nga din sa part na to. Yan. Hindi na siguro ito nakakapagtaka. Batay sa napakarami nilang isinampang kaso
as I said, laban ito ng mga taong hindi sumusunod kay BBM. Bakit? Sara, ikaw? Oh. Nakagala ka pa nga eh. 'Di ba? Oh. Actually, mga kaiksena, yung sinasabi niya hindi sumusunod kay BBM, yung mga taong sinasabi mong lumalaban at mga nakakulong o pwedeng makulong or parating ang kaso, sa tingin mo ba, sino bang gumawa nun? Si Pangulong Bongbong Marcos? Malinaw na may kaso. Malinaw na merong ginawang paglabag, hindi ba? 'Di ba? Oh. Tapos gusto niyo sabihin, basta hindi ka sumunod, makakasuhan ka. Sige, magbigay ka sa amin ng example ng basta na lang kinasuhan at ikinlong na masasabi mong si Pangulong Bongbong Marcos ang dahilan. Bigay ka sa amin. Di ba? Lahat naman sila meron eh. Oh. Si Mike Defensor, may paglabag, may kaso na dapat kaharapin. So, sino ba gumawa ng kasalanan na yun? Si Pangulong Bongbong Marcos? Di ba si Mike Defensor? O sino mananagot? Siya. Si Marcoleta. Kumuda ng kumuda sa programa niyang Saganang Chismisan. Nilantad niya yung sarili niya. Oh. Kung hindi niya ginawa yun, sa tingin mo ba nakakulong si Marcoleta? Malamang nandyan kasama nagtatanggol sa'yo sa Senado. Eh sino nagsalita ng ikakalaglag niya? O di si Marcoleta. O, san doon si Pangulong Bongbong Marcos, Sara? Putang ina mo, tanga-tanga mo. Clinks. Kahit ano sabihin ni Sara, sira na siya dahil sa CF. Alam mo, wala pa nga tayo sa topic ng CF ni Sara eh. 'Di ba? Talagang kahiya-hiya itong vice president na to at malabo na talaga yang umattend. Siguro a-attend yan, hindi. Baka matakot mga yan eh, pag yung hahatulan na. Hindi yan magpapakita kasi tatakas na yan. Oo, di ba? Direct na balita na bumaligtad na. Ay, ganon? Bumaligtad na yung 4 na kargador? Boom! Grabe yan, Juani Marcos, ha? Kato-kato ka muna. Tapos na kami kanina pa. Boom! Ngayon ka lang pumasok, tapos talaga, spoiler ka pa, tapos na nga kami. 'Di ba? Ni ayaw nga ni BBM na impeach yan, kapal ng mukha eh. Correct. Mahina talaga eh, no? Mahina talaga. Ano nga daw, direct? Bobo nga ni! Yeah, baby! So, yun, mga kababayan ko. Time check, 3:26 a.m. Grabe, tibay mo, direct ah. So, anyway, mga kababayan ko, at bago nga ho tayo magtapos ng ating live stream, maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan sumuporta sa Facebook page natin, Direct Freddy Valera 2.0. Ay, hindi pala. Direct Freddy Valera Official. At yung second channel natin, Direct Freddy Valera 2.0. Okay? So, sa mga kababayan kong nandito sa live stream natin, maraming salamat po sa inyo ha. At syempre, yung mga team replay na manonood at yung mga i-upload po natin na mga cut na video, please do like pa rin at panoorin at suportahan yung ating mga ipinopost na video. Ano po? Maraming salamat po. At syempre, mag-iingat po kayo, lalo na po yung nasa Pilipinas, mga pagising nyo. Bahana sa inyo, mag-iingat kayo at God bless po sa ating lahat. Ito po ang inyong likod, ang nag-iisang direktor ng bayan. Walang iba, ako lang to, Direct Freddy Valera. Maraming salamat po. God bless mula sa aking malaking pimples na dumudugo. Maraming salamat po. Natamaan yata ng mic. BMB Admin Eduardo, maraming salamat po. So, kita-kita tayo mga ka-eksena sa susunod na live stream. I love you and God bless po.
Bye. Thank you so much. Yeah, mic check. Ito ang boses ng katotohanan. Walang plastikan, walang pakitang tao. Direct Freddy Valera Official. Pero na, like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Direct Freddy para sa lahat ng henerasyon. Diretso magsalita, walang paligoy-ligoy. Bawat salita may laman, hindi puro ingay. Mga topic na swak sa masa, mga kwentong tunay na tumatama. Hindi kailangan magpanggap para mapansin, kasi katotohanan ang laging dala rin. Simple lang pero may dating, kaya maraming tao ang naaabot din. Mula umaga hanggang hating gabi, mga videos na may saysay palagi. Hindi lang basta content na pampalipas oras, kundi gabay din sa pang-araw-araw. Kapag may issue sinusuri ng maayos, hindi nang huhusga, mas gusto malinaw. Lahat may matututunan na aral habang nakarelax sa pakikinig ng bawat detalye at usapan. Kaya kung gusto mo na may kabuluhan, ito na ang channel na dapat subaybayan. Pindutin ang bell para updated ka sa bawat upload na siguradong panalo ka. Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Direct Freddy para sa lahat ng henerasyon. Sa panahon ngayon maraming nagpapanggap, puro yabang online pero walang pangarap. Pero dito